One of the sabongeros reported missing was allegedly kidnapped for stealing videos of online sabong. His name is Ricardo Jonjon Lasco, an online sabong agent. This was among the many testimonies brought about by alleged whistleblower Julie Totoy Patidongan. Let's discuss this together with Ricardo's sister Charlene and their mother Maria Carmelita Lasco. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Welcome po sa Big Story. Good evening po. May you tell us kailan po nawala, naging missing, na-declare na missing si Ricardo? August 30, 2021. Okay, so may apat San na taon Pablo. na, halos isang taon, halos 4 na taon na po. Apat na taon na sa August 30. Ano po ang masasabi ninyo sa mga revelasyon ni alias Totoy, ni Julie, na kahit na ba siya ay kasangkot, ano po, inamin naman niya at ginagawa niya lang ang utos, allegedly, ni Mr. Atong Ang. Ano pong masasabi niyo? Kayo ba'y naniniwala? Ako ba naniniwala sa mga sinabi ni Totoy dahil lahat naman ng mga sinabi niya ay tugma lahat sa pagkawala ng aking anak. August 30 yun, nawala siya. So, paanong tumutugma po? Alin doon ang tumutugma? Yung picture. Opo, kasi suot pa niya yung damit. Nung pinaikot-ikot yung anak ko, tinalian sa liig, ang hinigitan, nakapiring at saka naka-mask. At nung hindi na umihinga, binaril na nila. Tapos tinalian daw ng buhangin, pampabigat, at saka ilinubog sa ano. Napanood niyo Yung yung araw video? na rin yun, ang pagkawala. Saang video po yan? Saan nyo nakita po yung video na yan? Sa YouTube. At sigurado kayong anak ninyo yon? Opo, pati boses. Ina ako eh. Kaya alam ko lahat. Alam nyo po Pinakita ba, ni alias Totoy. alam nyo po na ito po ba ay ginawa ng anak ninyo, yung sinasabing ninakaw ang video nung isabong at gumagawa siya ng sarili niyang pusta dun sa kanyang site? Hindi po kami naniniwala. Kasi yung anak ko hindi marunong yung mag-computer. At ganun pa man, kung talagang pinaghinalaan nila, hulihin nila. Ikulong. Bigyan ng due process. Hindi pagkitil lang kailangan. Pero siya po ay master, ano po ba ang kanyang katungkulan? Master agent. Ano ho ang master agent? Ma'am Charlene, baka gusto niyo pong magbigay rin po ng inyong mga pananaw po. Okay. Yung kapatid ko po ay isang ahente ng lupa, pareho kami. So Monday to Friday, nandito siya sa Manila, and then Saturday, Sunday, nasa San Pablo siya. So ang kanyang unang hanap buhay, yun nga hanggang sa nakakuha ng farm doon sa San Pablo. Kasi nandun yung mga kamag-anak namin. So passion niya yung pag-breed hanggang sa may nag-invite sa kanya na partner niya, na kaibigan niya, na nag-aalaga doon sa farm niya, na mag-online sabong. So, tatlo silang magkakapartner dyan. Dumire-diretso sila during pandemic time. At Malaki ayun na po nga. ang kita. Nakikita nyo na I think malaki ho ang kinikita nila kasi parang may 2% sila for every time na may magtataya, manalo o matalo. Yun ang pagkakaintindi ko. Tapos kung master agent ka, magbibigay ka di umano ng 1.2 o 1.5 o 1%. ayun po ang puhunan. Puhunan ba yun? Ano bang ganon. ibig sabihin po ng master agent? Ay parang meron pong nagpapataya po sila ng parang merong
may master agent, may sub-agent, parang nagpapataya sila ng ng mga nagsasabong. Kumbaga meron silang pondo. Kung master agent ka, mas malaki ang pondong inilalaan mo? Ganun po ba? Parang gano'n, no, parang nagpapaload sa kanila tapos maglalaro. Although hindi kami masyado talagang maalam doon sa kanyang ginagawa, ang alam lang namin, master agent siya, tapos once a month, meron silang pumaparada ba ang tawag doon, meron silang bitbit na mga manok, na nanalo pa sila doon sa tinatawag nilang sultado o naglalaban sa ring. Parang may 13 manok, ilalaban. Tapos kung manalo sila, may extra money sila kung mag-champion. Parang ganun yung pagkakaintindi namin. Ma'am Charlene, nung araw na kinuha po, kasi parang meron pong kind of nagyari, no? May nagpresentang police, may warrant of arrest. Kinuha po siya sa sarili niyang bahay. Yun po yung Salaysay, no? From 2 years ago, 3 years ago. Tama po ba yun? And kasama niyo po ba siya dun sa bahay nung kinuha siya? Actually, papunta kami doon ng mga Lunes na yon, kaya lang dahil Lunes maraming trabaho, holiday noon, we decided not to push through. Ngayon, bandang alas 10 daw po ng umaga, may pumasok nga ron sa bahay niya at nagpakilalang mga NBI kami at merong papel na ibinawagayway, may warrant of arrest. Ngayon, sabi nung kapatid ko, ano ho yan? Sabi niya, meron kang kasong large-scale estafa. So, sabi niya, tinaas niya yung kamay niya, wala ho akong kasalanan. Hanggang sa nilagay na yung parang posa sa o tali doon sa kamay niya. And then yung partner niya sabi, teka, tatawagan ko lang ho yung pamilya. Hanggang sa, ayun na, yung mga tao, nilipo na sila, pati may sakit na may COVID, pinasok sa bahay. And then, niransak yung bahay nila, kinuha yung vault, mga kung anong nakalagay, kinuha yung vault. Kasi pinapabuksan sana, wala namang may alam nung code. Tapos ang ginawa nila, dinala nila, pagkatapos sinearch din nila yung isang sasakyan kung saan sumakay siya nung umaga na meron ding mga laman na pera kasi nga nagpapataya. So ayun, bukod sa inabdak, ninakawan, ayun, pinatay at ngayon hindi na makita. 4 years na po. Wala na talagang trace. Sa tingin po ninyo ngayon ay mas nagkakalinaw at magkakaroon po ng hustisya para po sa inyong pamilya? Ma'am Charlene, Ma'am Carmelita. Opo. Ikaw muna, Mami. Sa tingin po ninyo ay mas magkakaroon na ng, may linaw na magkakaroon po ng hustisya sa pagkawala ng alam niyo? Ng linaw dahil sinabi naman ni Secretary Remulla na talagang at saka ni General Torres na talagang hindi na palalampasin yung mga gawain na yan. Pero ma'am, sa Pilipinas po kasi, mahirap po magkaroon ng kaso kung wala pong bangkay o yung katawan po ng biktima. At kung totoo nga pong nailagay po sa Taal Volcano ang mga labi po ni Mr. Ricardo, mas magiging mahirap po patunayan o kumbaga makahingi ng hustisya. So with that, what does justice look like for you? Is it a successful prosecution na mahuli talaga yung mga mastermind? Dumidepende kami sa testigo. Dahil sa aming palagay, talagang nagsasabi siya ng totoo. Dahil sabi naman ni Atong Ang, pinagkatiwalaan niya yan si Dondon. Since noon. Parang anak na daw niya. Bakit ngayon tumiwalag siya? Dahil hindi na siguro gusto ang mga ginagawa. So, sa amin po, since 4 years na pong nawawala, malaking development po ito sa amin kasi nga, di ba, for 4 years, nagantay po tayo, walang chief PNP, ilang NBI, ilang DOJ, wala po nangyayari, lalo na yung nakaraang administrasyon, talagang wala kaming nakitang justice doon kasi lahat ng investigasyon namin, itong mga pulis na to talagang, excuse my words, pero talagang binababoy nila. That's the right term na gagamitin namin sa kanila kasi pinapaikot kami, andyan ang puntahan kami nung isang chief of police doon after 1 month na. Tapos
puntahan kami ng NBI, sasabihin sa'yo, wala na yung kapatid nyo, baka sinunog na lang yan. So alam mo yun, nagsusumbong ka, yung nanay namin umiiyak, humihingi ng tulong. Pero itong mga hinihinga ng tulong natin, walang kwenta, sa totoo lang. Dahil syempre, nabusala na to ng ng pera ng mga mastermind. So, even before, alam namin kung sino man ang mastermind na yan, alam namin na siya yun. Kasi gawain naman talaga niya magbayad, di ba? Sinabi niya ron, yung doon sa Senate, si Campos, binigyan niya ng 1 million, humingi ng 1 million, nagbigay siya. Tapos ito na naman, yung kay Dondon, sa amin din. Yung tinutukoy ng inyong ina na video na nakita sa YouTube, saan po yun? Ito po ba ay napalabas sa ibang network? Opo, napalabas po ito. Tsaka nakita po namin kasi actually pinakita sa akin, in-identify ko na ito nga yun. Sino po nagpakita sa inyo, Ma'am Charlene? Nagpakita po ito sa sa isang network po. Nakita po namin kasi siguro nakita rin sa isang YouTube ito. And then in-identify ko, kapatid ko yung boses niya yun. Sigurado kayo. Oh yes, most definitely, sigurado. So ang DOJ ba ay pumunta na sa inyo, mga investigador, o meron na bang miyembro ng police na nag-imbestiga po sa inyo? Ito pong nakikita natin. Yan po ba? Ito po Wala bang... po sorry, hindi ko po nakikita yung sige. Sige, i-describe ko po, Ma'am Charlene, yung video. Ito po yung video na parang kuha siya galing sa balcony ng isang bahay. Nakikita na may dinadakip na tao. Okay. Yan po yun? Yan ho ay video ng kapitbahay namin. Kapitbahay ng kapatid ko kung saan siya nakatira. Okay. So, ayun, nilalabas siya sa bahay, nilalagay siya doon sa isang van na... Correct. Na puti. Rex na puti. Van. Ayan lang po ang nakuha namin. And then, ang sumunod na mga kopya ay galing na sa ibang lugar. Hanggang doon lang hindi kami, alam mo yun, yung mga videos namin, hindi makalayo. Kasi walang interesadong kumuha nung naging daanan ng mga perpetrators na to. Bakit kamo? Kasi may mga kasabot eh. Wala ka masumbungan. So, alam mo yun, talagang tiko pang bibig, automatic. Iniisip namin na gano'n na nga. So, kayo ba, yun na nga, pinuntahan na ba ng mga prosecutor, ng mga investigador? Hindi pa? Well, on our side, wala po kami, hindi kami pinupuntahan. Pero kami ay pupunta bukas po sa DOJ, kay Yusek Eli Cruz. And then pupunta rin po kami kay CIDG General Macapas by after po noon. And para anuhin po kami, para may mga, siyempre may mga follow-up po kami na nakaschedule. Actually, yung schedule namin yan ay hindi namin akalain may magiging development. We just wanted sana to follow up on the case regarding the witness. Pero surprisingly, may mga ganitong may mga ganitong developments na, and masaya naman po kami na malaman nga itong mga ito. So, kayo ba'y kinakabahan na baka kayo yung safety ninyo baka makumpormiso? Palagay ko hindi naman siya sa akin lang hindi na po niya kami siguro pagtsatsagaan para naman mapapalaan niya sa aming pamilya at sa ibang pamilya na siguro dapat asikasuhin niya yung magiging kaso niya, patunayan niya na wala siyang kinalaman. Kung wala talaga siyang kinalaman dito, sa akin lang o sa amin lang ay mas mabuti kung gaya ng sinasabi niya rito, patunayan niya na mali tayo, mali kami, o mali yung witness. Walang problema sa amin yun. Mga ma'am, meron pong, I think, 3 doon sa 4 na nagpanggap na, o yung pulis na nagpanggap na NBI na nag-aresto sa kapatid niyong si Ricardo, no, parang nag-surrender yung mga iba eh. Since then, ina-update niyo ba kung ano nangyari sa kanila? Kung nagkwento ba sila or nagbigay ba sila ng kanilang mga testimonya or affidavit sa mga pulis? Yung 3 pong mga suspect ba? Mga pulis? Ay hindi na ho namin alam kung ano po nangyari yun kasi yung aming partner ng kapatid ko, nag-desist na po siya doon sa case. So,
umaasa na lang kami na sabi namin one day merong isang testigo na makakapag-cover ng istoryang to at magbibigay ng linaw. And finally, meron na nga parang katotohanan na after 4 years, no, talagang time discovers truth eh. So, So yun lang po. yung partner po ng inyong kapatid, ayaw na po niya dahil po ba sa takot? Ayaw na niyang makialam or Gusto niya na maka-move on. So, yun lang po ang gusto naming Okay. yun lang gusto niyang mangyari. So, hindi naman namin siya pipilitin. Basta kami, Tuloy pa din. kaming magkakapatid, talagang pursigido kami na Okay. magkaroon ng katahimikan yung aming kalooban, makuha siya, mailagay siya sa isang finally put him to rest, ano. Kasi yun lang naman talaga. Yun lang naman talaga ang kailangan namin eh. Makita yung katawan, sana nga hinagis na lang nila dyan sa bahay namin. At at least alam namin na nandun. Iiyak kami, di ba? Eh kesa ito eh, ang ginawa rito, inabdak, ninakawan, pinatay, hindi makita. So, kahit aso, inahanap eh, di ba? So, masaklap eh. Masaklap tong ginawa niya. Akala nila hindi madidiscover itong katotohanan na to. Lalo pa yung pinagkatiwalaan niya. And ma'am, kayo po ba ay may tiwala sa kredibilidad ng whistleblower na si alias Totoy? Kasi ang nangyayari po ngayon ay labanan ng kwento sa pagitan ng kampo ni Mr. Atong Ang at pati ni Julie Patidongan. I think on my end, on our end, mas may kwenta yung sinasabi niya eh. Kasi meron siyang mga pinapakita at meron siyang may mga very specific. He can vividly remember everything. So, alam mo yun, he has a lot to offer eh. Compared dun sa sinasabi ni Mr. Atong Ang na wala siyang kasalanan, palagay ko, Okay. Ma'am Carmelita, yung Ma'am kanyang, Carmelita, panghuli na lang po mensahe kay Atong Ang at dinadawit rin po dito ang kanyang business partner na si Gretchen Barreto. Meron po ba kayong gustong ipaabot na mensahe sa kanila? Ang gusto ko lang, manaigang hustisya. Yun na, makonsensya na sila. Dahil yung pinagdaanan namin hirap ngayon, hindi basta-basta. Kaya sana, sabi na siya ng totoo. Andiyan dyan eh. Mas magaling sa kanya yung yung nagsasalita ng laban sa kanya. At saka mas mabuti na yung nagsasalita ng totoo. Marami pong salamat sa inyong dalawa, sa panahon ninyong dalawa. At ingat po kayo sa pagpunta nyo ng CIDG bukas. Maraming salamat po sa inyong panahon, Charlene and Carmelita Lasco.